ay mahalaga yan, lalo na po sa mga leaders na nandito. Bakit? Kasi para lubos nilang maunawaan yung dapat na galawan nila. Kasi kung leader ka, ikaw ay may hinahawakang tao, pagdating sa discipleship mentoring, dapat adik ka dyan. Dahil ikaw ang siyang talagang tinuturuan dito kung papaano ka magiging epektibo sa iyong pamumuno. At ngayon, kapatid, sa introduction ng aking tatalakayin sa inyo, kasi ang topic natin about 4 stages of spiritual growth. Meron pong 4 na hakbangin sa paglagong espiritual. At dapat malaman ng mga nagtuturo o kaya ay radiant leaders natin, nasaan ka na bang stage ng spiritual growth? Siguro naiisip mo, baka maaaring akala mo ay matured ka na dahil nag-aalaga ka ng tao. Kung papaano sa literal ay may mga iba na bata pa lang nagiging ina na. Para bagang yung dumalaw ako sa Pabelia Memorial Hospital, dinalo ko si Sister Camps. Nagulat ako kasi pinakita ko doon para tignan yung baby. Maraming nanay, akala ko mga nini, yung mga nakaupo doon, nakaputi. Akala ko nga una, ang dami atang anghel dito kasi parang nakasuot sila ng ating pang-water baptism. Nalala niyo yung pang-water baptism natin? Ganun po yung suot po pala ng mga nanganak doon. Nakaputi sila. Tapos nagulat ako, ang babata. So, ibig sabihin, may mga iba na nagiging nanay na, ay bata pa lang sila, wala pa sila sa maturity. Ganito rin sa spiritual. What is truth in the natural is also true in the spiritual. Ang prinsipyo na yan, ang tawag dyan, all truth are parallel. Kaya mahalaga po na nakakadalo kayo sa mentoring para nang sa gayon, dito ay lubos kang maalagaan bilang isang leader. Ngayon, sa pag-aaral natin about the 4 stages of spiritual growth, una, kailangan munang maintindihan natin ano ba ang tunay na discipleship. Sa introduction ko, ano ang tunay na discipleship? Dapat mabatid ng lahat na ang discipleship ay hindi lamang po programa po sa ating church. Hindi lamang po ito bahagi po ng ating pong programa sa church, kundi ang discipleship ay pagbuo ng relationship. Kaya kung meron kang mga taong nasa ilalim mo na inaalagaan, kamusta na ang relasyon mo sa kanila? Sobra ba kayong close o nasa level pa lang kayo ng acquaintance? May ganun, di ba? Acquaintance. Kabatian lang yun eh. Oh, hello. Ay, member ko, naka-attend ka. Hi. Ganun lang. Pero walang nabibuild na relationship. Kasi po, mahalaga po ang pagbibuild ng relationship sa isa pong mananampalataya ng Panginoon. Makikita ho ninyo kapatid na discipleship is building relationship. Paano nabibuild ang relationship? Sa pamagitan po ng pagkakakilala. Kailangan kilalanin mo yung taong nasa ilalim mo na tinuturuan. At lagi mong itong ginagabayan, lagi mo itong sinasamahan sa kanyang buhay at sa kanyang pananampalataya. Alam niyo po, mga kapatid, ang pagbuo ng relationship ay sa pamamaraan ng life-on-life discipleship. That was the subject that we tackled last month. Di ba? Life-on-life discipleship. Ito ang pamamaraan ng discipleship na kung babasahin natin sa aklat ng Ebanghelyo, lalo na po sa aklat ng Marcos, Kabanata 3, talata pong 14,
makikita ninyo ang pinakalayunin ng life-on-life discipleship. Ano yon? Makasama mo palagi ang iyong pong inaalagaang tao. Hindi once a week mo lang siya nakikita. Hindi discipleship yun. Tuwing Sunday lang kayo nagkikita at nagkakausap. Hindi po discipleship yung ginagawa na yun. Kaya hindi magsasucceed ang discipleship program ng church kung itong mga leaders nating ito ay namimit lang nila once a week lang, tuwing Sunday lang, at hindi pa sila nag-uusap ng gusto, B1 manual lang at pagkatapos ng kamayan, tapos na, uwi na. Walang nabibuild na relationship sila sa isa't isa. Kasi po, kailangan po ay mapalago ang buhay espiritual ng kanyang mga alagad. Ituring mo na yung mga taong nasa ilalim ng iyong pamamahala ay mga alagad ng Panginoon. At bago mo sila isugo para gamitin ng Diyos, kailangan muna kapatid, patibayin mo, palaguin mo ang espiritual nilang buhay. Tingnan natin kapatid ang Marcos 3:14. Basahin po natin ang talatang ito. Pumili siya ng 12. Alam niyo kung sino yung 12, amen? Hinirang niya ang mga ito. Anong purpose? Bakit niya i-disciple yung 12? Para makasama niya. So, kita mo na agad yung principle ng discipleship. Di ba? Ang principle ng discipleship ay relationship para makasama niya. So, magkasama sila. So, ang relationship pala ay nabibuild through presence. Yung presensya mo, nariyan. Naunawaan niyo po ako? Kasi kung hindi mo kayang mag-spend ng oras sa inaalagaan mo, magbumitiw ka na ng pagiging leader. Ipasa mo sa iba, makakagawa nun. Kasi this church is expecting you to bear the fruit. Di ba? Kasi kung hindi mo naman kayang ibigay yung oras mo doon sa taong yun, ang gusto mo ay title lang. Title, Radiant Leader. After ka sa title, diyan ka nagkakamali kapatid. Hindi ganoon ang atin pong simbahan na itinatag na ito para mabuhay tayo sa titulo lamang ng pagiging leader. At sa communication na yan, importante po yun. Kasi ang relationship ay nabibuild through communication. So dapat nag-uusap kayo, hindi minsan na lang once a week, o kaya once a month, o once in a blue moon, o once in a red moon. Di ba? O, dapat may regular na kamustahan, may regular na pakikinig, may regular na sharing, may regular na pakikipag-usap sa spiritual life ng iyong dinidisciple. Intindihan niyo po ba ako? Kaya napaka-importante nito pong ating pinag-uusapang ito. Di ho ba? Paano yan? Wala dito yung leader natin na isa. Iba. Paano nila malalaman yun? Balik ulit sila pagkatapos ng linggo, same as usual. Kamay-kamayan lang. Di ba? Kamay-kamayan, hello. Feeling niya nakapag-disciple siya kasi nag-B1 manual. Nagkakamali ka doon. Wala ka pang ginagawang discipleship. Ba't akala ba ninyo ang B1 manual gathering ay discipleship? Hindi discipleship po yun. Amen po ba? Meeting lang yun. Ang discipleship ay higit pa po sa meeting. It is building relationship. Again, what is discipleship? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, alam mo ba kung ano ang discipleship? Discipleship is building relationship. Yan po ang discipleship. Okay, alam niyo po ba yun, kapatid? Kaya yung iba, para ma-build lalo yung relationship niya doon sa kanyang dinidisciple, doon sila nag-meet sa bahay mismo para makilala nung leader ang mga magulang o kung may asawa ito, asawa at mga anak. Hindi basta sa church lang nag-meet, formal yun pag sa church. Pero pag nandoon sa bahay,
Napipil ng tao, binisita mo siya. Feeling niya, importante siya. Di ba, Marian? Pag nadalo ka ng leader mo, di ba? Anong feeling mo? Importante ka. Tama po ba ako? O mali ako? O ang laki ng tama mo? O laki ng tama ko? Sabi sa katabi mo, kapatid, malaki kaya ang tama mo? Ako sa akin, sure ako, malaki ang tama ko. Amen? Kasi yun po ang tunay na turo ng discipleship, building relationship. Ang lawang nakita ko pong layunin ng life-on-life discipleship ay hindi lamang po mag-build ng relationship, kundi mag-build ng spiritual life ng iyong inaalagaan. Kailangan po magpalaki ka o nagpapalago ka ng tao sa church. Pinapalago mo yung tao. Pinapalaki mo yung tao. Pinalulusog mo yung tao. Yan po, kapatid, ang layunin ng tunay na discipleship. Una, the purpose of discipleship is to build relationship. Ikalawa, the second purpose of discipleship is what? To build the spiritual life of the one whom you disciple. Di ba? Kailangan, yun dapat na maging goal mo. Kaya mo siya inaalagaan, ang target goal mo, lumago siya, lumaki siya. Pero kung wala kang ganung purpose, ang purpose mo lang, para malaman lang nila leader ako. Kaya nagli-leader-leaderan ka sa kanila. At lalo, tuwang-tuwa ka pa, pag tinawag lahat ang leader, tatayo ka sa harapan, wow, all eyes are on me. Ako'y leader. Mali na ang puso ng isang tao. Hindi ganun dapat ang isang leader na after siya sa titulo. Kaya nga, ang isang nagdi-disciple, kailangan ibinubuhos niya ang buhay niya. Sa akin, may nag-disciple sa akin, hindi pastor. Isang brother, nung ako'y nakakilala kay Lord noong 1980. Tinatawagan pa ako sa opisina ko, nung nag-opisina ako, pinatawagan pa ako. Lagi akong kinakamusta. Hindi pa uso ang cellphone noon. Wala pang cellphone noong 1980. So, PLDT telephone. Tawag ng tawag sa akin yung nagdano sa akin. Kinakamusta ako parati. Inaalam ang kalagayan ko. At lagi akong pinapaalalahanan. Ganun po eh. Hanggang po sa siya ay humawak ng Bible study sa Marilao, Bulacan. Sinama niya ako. Sama ka sa akin, Perdi. Halika, may Bible study ako. Pagdating sa Bible study ako, nag-aaral siya, nag-a-assist ako sa mga uma-attend doon kung saan makikita yung verse sa Bible. Pag sinabi niyang John 3:16, lahat yun, bubuksan ko sa John 3:16 kasi mga bago-bago pa yung mga nandun eh. Oh. Tapos Acts 4:12 na sinishare niya. And then, isang Sunday morning yun eh. Isang Sunday, sabi niya, Perdi, hindi ako makakapunta sa Bible study. Ikaw na muna ang mag-take over. Bakit ako pinag-take over niya? Kasi nakita niya kung anong ginagawa. Nakita ko kung anong ginagawa niya sa Bible study. Hindi ko po alam paano pong gagawin. Ano ka? Nandun ka nga eh. Yun pala ang purpose. Sinasama mo siya para dumating yung time, bibitawan ka niya. Hanggang sa iniwan na sa akin yung Bible study ko. Noong una nagtatampo pa ako, sabi ko, itong nag-aalaga sa akin, iniwan ako dito sa Bible study ko. Yung pala, yun ang discipleship. Hanggang sa ako po ay natuto na magturo, yun, sa Bible study, pero sa kanya pinagkatiwala. Sa akin pinagkatiwala yung hinahawakan niya. Tapos nagkakasama kami. Minsan, ako yung magtuturo, siya yung nakaupo doon na nakikinig. Nahihiya nga ako. Ganun talaga eh. Hindi porke leader ka, ikaw lagi nagsasalita. Hayaan mo yung iyong dinidisciple ang magsalita at obserbahan mo kung merong improvement sa kanya. Amen? Hindi yung, sama tayo, huwag ka makita, ako lang, ako leader mo. Hindi pwede yun. Kailangan ma-train mo siya. Kaya nga, pinapalaki at pinapalago mo yung inaalagaan mo. Amen? Kaya malaga po itong mga bagay na atin pong pinag-uusapan. Una,
Na-experience ko yan personally. May nag-alaga sa akin. Hindi ako magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos kung walang nag-alaga sa akin. Nasa na yung nag-alaga sa akin? Nagtatag na rin ng ibang church. Naging bishop na rin dyan sa lugar ng Tarlac. Oh. Kaya nung siya i-ordain na bishop, inimbitahan niya ako. Kaya lakak ako, layo, Tarlac eh. Nung ako naman in-ordain na bishop, inaanayahan ko rin siya. Sabi niya, ang layo naman din. Pero kami nagkalayuan. Okay? So yan po, kapatid, ang layunin ng may dinidisciple ka ba, Sai? Ilan? Isa. Anong purpose mo sa kanya? Ba't mo siya dinidisciple? Para po mapalapit kay Lord. Mapalapit kay Lord? Ano pa? Tsaka mag-grow po spiritually. Mag-grow spiritually. Ano pa? Mag-mature din. Ano pa? Maging leader rin po. May kulang eh. Hindi lang basta mapalapit kay Lord, mapalapit sa'yo. Yes. Sa'yo, kasi mananatili yung membro mo, kahit maraming problema yan, hindi lilipat ng simbahan yan. Hindi aalis ng church yan kasi nakadikit sa'yo yan. Pagka may inaalagaan ka at lumipat ng ibang fellowship, may nakilala lang iba, kumalas na agad sa'yo, sabihin, hindi ka naging tapat sa discipleship mo. Hindi mo nagawa yung assignment mo sa pagdi-disciple. Dapat, para bagang hindi siya makahiwalay sa'yo. Bakit? Kasi nagkapag-build ka ng relationship. Kaya nga, ang turo po ng mga nagtuturo sa discipleship, isa sa purpose yan kung bakit lumalago ang simbahan. Bakit? Hindi nauubusan, hindi nawawalan, hindi po umaalis ang miyembro sa church. Nag-stick siya sa church. Why? Kasi, build yung relationship dun sa leader eh. Pag nakapag-establish ka ng relationship sa isang tao, pag nagsalita ka ng rebuke at correction sa kanya, tanggap niya yun. Pero yung wala naman kayong nabibuild na relationship, pagwikaan mo yan, paringgan mo yan na mukhang tumataba ka. Ngayon, ako po, ayan na, lumalabas ng pangil niyan, tsaka sungay niyan. Mag-rebelde na yan. Ano siya? Galing-galing niya magsabing tumataba ko. Ngayon, bakit siya ba? Di ba? O kaya nasabi, pumapayat ka ngayon. Ngayon, natisod agad, pumapayat na. Bakit ganun? Miyembro mo, natitisod sa'yo kasi wala kayong na-build na relationship. Halimbawa, magkahiwalay kayo. Yung miyembro mo napasama sa isang grupo, nagkikwentuhan. Napagkwentuhan yung leader. At ikaw ngayon, magsasalita ka rin ng masama doon sa leader mo. Kasi hindi ka nakapag-build ng relationship. Kung may komentaryo doon, dinidepensahan mo yung leader mo. Hindi ganoon ang leader ko. Nagkakamali kayo. Mabait yun, lalo na pagtulog. Di ba? Naintindihan niyo po ako? Kasi pag nakapag-build ng relationship, didepensahan ka niyan sa ibang tao. Hindi yung patalikuran kang sasaksakin. Ano naman yung sabihin ng patalikod ang sasaksakin? Pag nakatalikod ka, chinichismis ka na ng miyembro mo. Amen? Kasi walang na-build na relationship. Kahit sa pastor mo, kung hindi ka nakapag-build ng relationship, sa ibang tao, chichismis mo lahat ng kapintasan ng pastor mo. Kasi hindi ka nakapag-build ng relationship. Ay, yung pastor di nakapag-build ng relationship. Saan naman po kahit mga magkakasama sa isang grupo, hindi kayo nakapag-build ng relationship, nag-aaway-away. Kaya may alam ako mga nalusaw sa ibang church. Marami ang grupo nila, nalusaw. Bakit nalusaw? Hindi na nag-atinan, nagkatisuran, dahil lang sa pangungutang. Kaya nga doon sa church na yun, pinagbawal ang pangungutang sa grupo. Kasi may hindi nagbabayad, nagkampihan na po kamo, nag-away yung dalawa, 20 yung 10-10,
Ayaw nilang magkakitaan, pareho silang absent sa church hanggang sa tuluyan ang nawala sa simbahan. Ang kawawang leader, nag-i-expect siya na babalik sila. Wala na. Kasi mismong sila doon sa grupo nila, walang nabibuild na relationship. Paano mabibuild ang relationship? Yung leader mismo, hindi naman nakakapag-build ng relationship. Every Sunday lang kung dalawin at kausapin niya yung mga tao. Naintindihan niyo po ba ako, mga kapatid? Kaya importante po, maintindihan natin ito. Mag-build tayo ng relationship at palalaguin natin ang spiritual life ng atin pong mga kapatiran. Ngayon, sa pagpapalago ng kanilang spiritual life, merong 4 na yugto ng spiritual growth. The 4 steps of spiritual growth. O 4 stages of spiritual growth. At kailangan kilala mo ang tinuturuan mo, kilala mo ang miyembro mo, saang stage sila. Para alam mo paano i-deal. Kasi minsan may mga leader masyadong harsh kung magsalita. Yung pala, nasa level 1 stage pa lang pala yung kanyang inaalagaan. Matatampuhin pa yan. Di ba? Matatampuhin pa yan. Kailangan, doon sa mga bago pa lang na inaalagaan mo, ingat kang magsalita. O kaya naman, meron naman na nalaman mo, ang tagal na nito, 30 years na sa Radiance. Hanggang ngayon ay matampuhin pa rin. So, ito yung unang-unang kapatid na stage. Kailangan maunawaan niyo yan. Number 1 is spiritual infant. Diyan po nagsisimula ang atin pong spiritual life. Sa tinatawag na infancy. Kung paano ang tao, kapatid, nagsimula sa infancy. Amen? Ngayon, sa unang Pedro 2, talatang 2, ay binabanggit ang patungkol sa spiritual infancy. Medyo palakihin nga natin yung verse na yon. Yung font, payat yung font na yan. Baka hindi pa kumakain eh. Ayan. Sa unang Pedro 2, talatang 2, ano ang sabi dyan? Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. So may binabanggit si Pedro dito na may mga sinusulatan siyang mga believers. Ang spiritual stage ng kanilang spiritual life ay spiritual infant. Ano ang mga katangian ng spiritual infant? Number 1, ito po ay alagain. Ayan, alagain. Anong ibig sabihin nito? Alagain siya hanggang matuto siyang tumayo, lumakad at lumakad mag-isa. Di ba ganun? Ipaparallel natin sa isang sanggol din yan. Literal o natural na sanggol. Alam natin, ang isang sanggol, hindi pa ito kayang tumayo mag-isa. At hindi pa nito kayang lumakad mag-isa. Kadalasan ito'y kinakarga. So, alam mo na agad, hindi babalik sa gawain yan kung hindi mo muna kakargahin. Kaya talagang aalagaan mo. Huwag mong asahan na yung in-invite mo, sineran mo, bin-invite mo sa church, akala mo babalik na yan next Sunday. Hindi po. Walang kakayanan yan na lumakad. Sanggol pa spiritual Kailangan, spiritually speaking, para mo siyang bubuhatin. Kaya, ikaw ang nakikipag-communicate sa kanya, at sabi mo sa kanya, dadaanan kita sa bahay. Ay, wag na po, hindi, kailangan. Pero yung ganong pagdaan mo sa bahay sa kanya, para isama siya sa church, ay para bang binubuhat mo siya bilang isang sanggol. Ganyan po, kapatid, ang katangian ng isang spiritual infant in the Lord. At kinakailangan mo siyang mapakain ng salita ng Diyos.
Yun ang purpose, ba't po siya dinadala sa church? Para mapakain siya ng salita ng Diyos. At tuturuan dapat siya ng paulit-ulit at ipapalo up siya parati. At lagi mo siyang sasamahan. Kung ang isang ina, pinababayaan yung kanyang bagong anak na sanggol, hindi niya laging kasama, ano mangyayari sa sanggol? Pwede, kapatid, magkasakit yan. Ang sanggol, kaya nga si Camille, yung asawa ni Jace, dapat dinischarge na yan sa hospital kasi okay na siya eh. Hindi siya pinayagan ng hospital ma-discharge kasi kailangan siya ng baby. Sabi raw nung pedya, kailangan po ay yung bata, naramdaman niya nandiyan ang ina. Kaya nga po kailangan ang skin to skin. Nagkaroon sila dapat ng ganong ugnayan, skin to skin. Kasi po, mahalaga yun sa isang sanggol. Sa amin ganun noong pedya. Ganito rin, all truth are parallel, di ba? Hindi kayo nagkakaroon ng skin to skin na relationship noong sanggol pa lang kay Christ na inaalagaan mo. Paano, kapatid, na magiging malusog yung sanggol at ito'y lalago? Amen, mga kapatid? At sinabi pa ng pedya sa kanya, Ma'am Camille, every 3 hours, akat po kayo doon sa NICU, sa NICU, para po dalawin nyo yung sanggol. At kailangan po ito kinakausap. Yung bago panganak, kinakausap pala dapat ng nanay. Kaya kung may bago kayong panganak, sa spiritual, dapat dinadalaw mo, pinapalo up mo. Dapat yung pedya magtumayo rito para mangaral patungkol. Ako na lang ang nag-represent ng isang pedya. Okay? Ganun, para maintindihan ninyo. Yung inanayahan mo, huwag mong pababayaan yan. Naintindihan niyo po ba? Kasi alagain pa yan. Lagi mong sasamahan yan. At lagi mong kakausapin. Arimunding ng arimunding. Ganun yung bata, di ba? Kaya sabi nga ni Camille sa amin, nag-message sa amin ni Pastora Isbel. Sabi sa amin, Bishop, Reb Isbel, yung apo po ninyo, noong dinalo ko po, umawit po ako ng worship, nakahiga po, bigla po nag-unat po ng 2 kamay. Sabi niya, nag-worship na rin. Kasi ngayon kasi ang sinabi ng pedya, kailangan ito'y kinakausap. Ganon din sa taong dinala mo kay Kristo. Nag-invite ka, may isang bago pinatanggap kay Lord, bahala ka na. Wala. Yung sanggol ay mga mamatay. Spiritually speaking, mawawalan siya ng desire para mag-serve kay Lord. Ikalawa, kapatid, ikalawang katangian, spiritual na gatas pa lang ang kayang kainin ng spiritual na sanggol na yon. Anong ibig sabihin nito na gatas pa lang ang kaya niyang kainin? Ang kailangan niyang marinig ay mga basic teachings. Kaya dapat ang leader, handa ka. Alam mo ang mga basic teachings. Hindi yung naging leader ka, wala kang nalalaman. Paano mo pakakainin ng gatas yung inaalagaan mo? Naunawaan niyo po ako. Kaya dapat nag-aaral yun pong atin pong mga radiant leaders sa church natin. Kasi tuturuan mo sila sa pamamaraan na mauunawaan nila yung simpleng explanation doon sa mga basic teachings. Ano ang mga basic teachings? Kaligtasan sa pamagitan ni Kristo. Tuturuan mo sila ng patungkol sa salvation. Tuturuan mo sila ng patungkol sa pagsisisi. Ano ba ang pagsisisi? Paliliwanag mo sa kanila yan. Ano ba ang pananampalataya?
Ano ba ang kapatawaran sa mga kasalanan? Ano ba ang bagong kapanganakan o born again? Kasi pwedeng bago yan at nasabi niya, nagatin ako sa born again. Naku, born again, ano yan? Isang sekta yan. Nagpalit ka na ng relihiyon. Dahil hindi mo naturuan ang sabihin ng born again, akala niya ngayon ay sekta na ito o relihiyon ito. Hindi, karanasan yan. Mahimalang experience yan ng isang taong tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. So yan po kapatid. At tinuturuan mo siya na kilalanin niya si Jesus bilang Lord. Wag lang Savior. Kasi pag bilang Lord, magiging masunurin yan. Iba ang Savior sa Lord. Sa Savior, alam natin, Messiah, nagliligtas. Sa Lord, alam natin, ito kapatid ay nangangailangan ng pagsunod sa Kanya. Dahil yan ay Panginoon, Master, the one who is supreme in authority. That's the meaning of Lord. Sa Greek word ay kurios o kyrios. Okay? The one who owns you. Kaya kailangan sumunod ka sa Kanya. Tuturuan mo yung iyong bago na yun. And then, habang kayo'y nagsisharean, may dala kang Biblia, tuturuan mo siya kung paano magbasa ng Bible. Eh wala, baka ba pinag-uusapan ninyo na si Madam Rivera ngayon, 48 years old na. Ang pinag-uusapan ninyo ay artista. Pinag-uusapan nyo ay ibang bagay. Mga crushes, pinag-uusapan ninyo kung sino yung taong kinamumuhian mo sa church. Mali. Hindi po ba? Di ba, Brad? Dapat, itong mga basic teachings na ito, kung wala siyang Biblia, ito na ang time para magtanim ka. Taniman mo yung iyong sanggol sa espiritual. Bilhan mo ng Bible. Bigyan mo siya ng Biblia. Hindi niya makakalimutan yun. Alam niyo ba yun? At susulatan mo yung unang pahina ng Biblia, ibinibigay ni J.C. Olivario. Teka muna, nangangaral po ako. So, kita nyo mga kapatid, importante po yan. Ginagawa, pinapakain. Kaya kayong mga radiant leaders, alam natin na ang team natin is about the good news. Binababa namin ang basic teaching ng gospel. At pinasamantala nyo dapat yan, may notebook kayo, nag-notes kayo kasi gagamitin nyo yun. Eh wala ba nakatunganga lang eh, mga miyembro ng mga tungangers. Akala mo mamememorize sila lahat eh. Ang galing naman nila. Ngayon pag mag-share na, ano i-share ko? Teka muna, di ba wala na. Ano raw i-share niya? Kaya nahihirapan sila kasi nga, hindi teachable ang maraming radiant leaders natin eh. Hindi nagja-jot down ng notes. Dapat nagsusulat mo kayo kung leader ka, at lalo na halimbawa yan sa miyembro mo, nagot yung miyembro mo, si leader ko nagsusulat ng mensahe, tatanungin ka, ba't ka nagsusulat? Kasi kailangan ko ito. Ha, ganun po ba? Dapat po ba magsulat din ako? Oo. So, follow the leader. Ako sa akin, nung umatin ako sa church, nung una, nagulat ako kasi marami nagsusulat ng topic, mensahe. Ngayon, sabi ko, mukha ako lahat ang walang notebook ha. Bibili ako ng notebook. Nagsusulat na rin ako. Kasi nakikita ko sila, nagsusulat. Lalo na yung nag-aalaga sa akin, nagtitake down ng notes. Tapos, yun ang sinishare niya sa akin, ini-explain niya in detail yung napakinggan. Kasi minsan, dahil bago-bago ako, hindi ko lubos na naunawaan yung tinuro ng pastor Pero siya, dinitalye niya, dahan-dahan, yung pagtuturo sa akin. Naunawaan ko ngayon yung tinuro ng pastor. Kaya ang leader, tinutulungan ang pastor nila na maiparating ang salita ng Diyos sa mga kapatiran. Kaya ka naging leader. Hindi yung magtuturo ka at kukuha ka
sa YouTube, ibang pastor ang kukuha na mo ng teaching mo. May mga gumagawa ng ganyan. Kahit tanungin mo, mga ilang leader, saan nakakuha ng teaching? Kay ganito. Hindi kila Pastor Per, hindi kila Pastor Jace, hindi kila Pastor Isabel. Sa iba kinukuha. Bakit? Hindi yun ang discipleship. Pagka ganon, hindi ka kabilang sa radiance. Nanawa nyo? Kasi dapat ang pinapakain sa'yo, pinapakain mo rin sa iba. Hindi yung kukuha ka ng ibang teaching sa iba, ituturo mo sa member mo, alam mo ba kung tama yun o hindi? Kung namali ka ng turo, nalaman ng pastor, dinadisiplina ka pa. Ano yung pinagtuturo mo na yan? Kinuha ko po, mga oneness yan eh. Member ng Jehovah's Witnesses yung mga yun eh. Ba't mo kinuha ang turo? Akala mo ngayon, okay, dahil wala kang knowledge sa Bible. Amen? Naunawaan niyo po ba ako? Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang pagkukuhanan nyo ng teaching nyo sa inyong mga bago ay yung binababa ng inyong mga pastor. Hindi binababa ng ibang pastor. Sabi sa katabi mo, At sumunod, na katangian ng isang spiritual infant, nakadependent pa yan sa ibang tao o sa kanyang leader. Masyado siyang umaasa sa tao. Yan po ang katangian ng isang spiritual infant in the Lord. Kapares ng inaalagaan mo, JC, si Iris Santiago, sanggol pa lang din iyon kay Lord. Hindi pa niya kayang gawin mag-isa ang maraming bagay na kayang gawin ng isang mature na spiritual adult in the Lord. Umaasa pa siya sa ibang tao para maintindihan niya ang salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi niya lubos na maunawa ang maigi. Lalo na pag Sunday, kahit ang babaw na ng teaching namin, hindi pa rin papasok sa isip niya yun. Kailangan ng leader sumalo para maintindihan niya. Nahihiya lang silang magtanong sa inyo, ano po yung sinasabing gospel? Yung good news na hindi lang natatanong. Dapat na ipaliliwanag nyo yun sa mga baguhan yung mga miyembro. O kahit hindi baguhan, may mga marami ng datihan. Hanggang ngayon, sanggol pa rin kay Kristo. Kahit 50 taon nang naglilingkod sa Diyos. Kaya kailangan nila ng discipler para maunawaan nila ang salita ng Diyos. At dependent pa sila eh. Meron nga akong isang nakausap. Hindi na siya 1 taon. Mahigit 2 taon na. Nagbabasa siya ng Bible. Wow, sabi ko, Brad, okay yan, nagbabasa ka ng Bible ah. Saan ka na? Thank you, salamat. Nasaan ka na sa binabasa mo? Ito po, anong aklat yan? Hindi ko pala kung anong aklat ito eh. Hindi na alam kung ano yung aklat. Aklat ng Mateo binabasa niya. May mga taong nagbabasa ng Bible na kulang sa knowledge kung ano yung binabasa niya. Sabi ko, alam mo, bago mo, nasa Mateo 8 ka na, doon tayo sa pinaka-unang-unang page ng nakalagay, ang Ebanghelyo ni Mateo. So, ibig sabihin, si Mateo ang sumulat. Ang binabasa mo ay aklat ng Ebanghelyo ni Mateo. Sabi kong ganun. Ganun po ba? So, may mga taong ganun. Akala natin tuloy, porque umaaten sa church, okay na. Hindi po. Marami po nangangailangan ng discipler. Kailangan may magdi-disciple sa kanila. Kaya, turuan ninyo. Halimbawa, katulad itong si Marian. Pasensya ka na, ikaw na naman ulit nakikita ko, sa unahan ka eh. At pwedeng kampante-kampante ang leader na si Hannah na naintindihan ni Marian lahat ng binabasa niya sa Bible. Pero po pwedeng hindi naunawaan ni Marian ang lahat. Layunin ng discipler, ikaw na leader, ipaliwanag kay Marian ang paggamit ng Biblia. Saan ka, kung bago-bago ka pa lang,
saan mo pwedeng umpisahan ang pagbabasa ng Bible? O kayo nga, alam nyo kung saan pwedeng umpisahan? O tinuro sa amin yan sa seminaryo, sa aklat ng 1. Hindi sa Mateo, aklat ng 1. Doon mo sisimulan yung pagbabasa ng Biblia doon sa tao. Ito simulan mo aklat ng 1. Bakit? Kasi ipinapakilala sa aklat ng 1, si Jesus ay ang anak ng Diyos. Siya ay kasama na ng Diyos simula pa lamang ng umpisa. Di ba? He was with God from the beginning. Di ba sabi ng John 1 verse 1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. And all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Di ba sabi? And in Him, sabi ng verse 4, and in Him was life. And the life was the light of men. Sabi ng verse 4 ng John chapter 1. So, dito pinapakilala si Jesus Christ. Agad. Salita ng Diyos. Bakit? Para pag nagbasa ng Bible yan, interesado yan. Si Jesus pala, nilalaraw. Si Jesus pala, itong Biblia ang binabasa ko. Si Jesus pala, tumamalang ko itong Bible. Iibigin ko itong Biblia. Kaya ako, first attend ko pa lang sa gawain noong 1980, pinangarap ko agad bumili ng Biblia. Pinangarap ko agad makabili ng Biblia kinabukasan. Kasi bakit? Narinig ko yung John 1 verse 1. Si Yesu Cristo, verse 14, ay nagkatawang tao. Siya yung salita. Itong Bible, si Jesus pala ito. Kung mahal ko si Jesus, mamahalin ko ang Biblia. Kasi babasahin ko siya araw-araw. Kaya nga dito, makikita natin ang tunay na relationship mo. Mahal mo si Jesus. Opo, mahal na mahal ko po. Nagbabasa ka ng Bible. Bihira po. Hindi mo totoo mahal si Jesus. Bukang bibig mo lang yun. Hindi totoo yun. Kasi kung totoo nagmamahal ka kay Jesus, adik na adik ka sa Bible. Hindi lilipas ang isang araw na hindi ka nakapagbabasa ng Biblia. Maraming oras kang ini-spend sa Bible. Kasi si Jesus yun eh. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya importante po yun. At kailangan niyang kailangan pa nung bagong yun, sabi ko sa inyo, very dependent siya sa leader niya. Kaya kailangan ini-explain ang patungkol sa Biblia. At kailangan pang sunduin sa bahay para lang dumalo sa gawain. Are you willing to sacrifice? Madalas i-announce natin dito, di ba? Bring one, di ba? Challenge. Nakakapagdala ba ang iba? Bakit hindi? Bakit siguro, ewan ko lang, di ko naman dahilan. Pero isa sa reason, ayaw ng responsibility. Di ba? Kasi aalagaan ko pa yan. Sarili ko nga, di ko maalagaan. Sabihin nila, mag-aalaga pa ako ng ibang tao. Ay talagang makita mo na nasa spiritual infancy stage pa lang. Kahit matagal nang dumadalo, matanda na sa simbahan, pero sanggol pa rin siya kay Kristo. Kasi ayaw ng responsibility na yung kanyang iimbitahan ay kailangan niyang ito ay i-follow up at kailangan dalhin niya sa church. Lalo na pag dumaan sa problema yung miyembro niya na yon. Kasi ang mga spiritual infant in Christ, madaling panghinaan ng kalooban sila. Madali silang ma-discourage. Kaya kailangan silang nilalapitan, kailangan silang dinadalaw, kailangan palalimin yung faith nila kay Lord. At ano sila masyadong maano yung kanilang parang tawag ito. Dahil dependent sila sa leader, nakatingin sila talaga sa leader. Kung dumalo yung bagong inaalagaan mo, tapos wala ka sa church, ang laking setback nun. Umasa ka next Sunday, hahanapin mo siya, hindi mo siya makikita sa church. Kasi nakatingin sa sayo eh. Kaya siya umaatin, feeling niya, mahalaga ang pag-atin. Nakikita ko sa leader ko yun. Nung leader, nakita niya sa leader niya, ang leader niya mismo hindi nagpapahalaga sa ganitong pagtitipon. Ba't ba ako pupunta rito? Kung yung leader ko hindi naman nagpapahalaga sa pagtitipon ng araw ng pananambahan. Di ba? Amen? Maski prayer meeting eh.
Kailangan alam ng inyong mga member na umaattend ka ng prayer meeting. Told them. Tell them about that. Paalam nyo sa kanila. Para sila, kapatid, ay magkaroon din ng desire na umattend ng prayer meeting. Kasi nakatingin sa inyo yan, mga yan. Anuwaan niyo po ba ako? Ay, naman, maintindihan niyo po ako. At sumunod na katangian, walang kakayahang humawak ng responsibilidad sa church ang isang spiritual infant in Christ. Walang kakayahang humawak ng responsibilidad. Anong ibig kong sabihin? Hindi pa siya handang maging manggagawa sa church. Bakit? Kasi pagka natisod o nagtampo sa leader, babalakin niyang iwan yung ministry niya. Bakit ganun? Kasi spiritual infant pa siya kay Lord. Sanggol pa lang siya kay Lord. Hindi siya nag-grow sa spiritual life niyang buhay. Nakatingin kasi siya doon sa leader. Wala naman siyang kakayahan para gampanan ang responsibility niya. Mag-a-apply ngayon. Tinulak ng leader, hindi niya alam kung saan stage spiritual growth ng kanyang member. Sige, apply ka dyan. Tinulak, di nag-apply. And then, nakita niya, medyo may pagka-brusko yung leader, na-open siya ngayon. At magugulat na lang yung pinaka-ministry head niya, bakit hindi na ito nagpa-function? Yung pala may tampo na, may galit na. Bakit napunta sa pagiging worker, sanggol pa lang. Kahit dito sa church natin ito, literal na sanggol, maging worker sa church. Walang gagawin yun, kundi mag-iyak-iyak lang yun. Maglaro-laro lang dito yun. Parang si Virgo, di ba? Yung batang maliit na yun. Pupunta rito, gusto pang tumugtog dito yung bata. Naintindihan niyo po ako? Kaya ganun. Yung madali niyang iwan yung ministry, hindi niya nakikita na hindi siya naglilingkod sa tao kay Christ. Pero ang isang spiritual infant, ang tingin niya, nagsiserve siya sa tao. Pero pag nag-mature ka, ang tingin mo, nagsiserve ako kay Lord. At pwedeng matanong ka, Oy Brad, bakit hindi ka umalis na sa ministry niyan? Yung leader mo na yan, dami nagagalit dyan ah. Hindi naman ako nagsiserve sa kanya kay Lord. Uy, gumraduate sa pagiging spiritual infant yung tao. Nariyan niyo po ako? Kaya ang dami sa church, mga sanggol. Tanungin mo nga katabi mo, ikaw ba'y sanggol? Masyado kang matampuhin. Sumama ang loob mo sa isang kapatid. And then, kalapit na kay Pastor, Pastor, iiwan ko na to. Magre-resign na po ako sa ministry. Anong sabi ng pastor sa sarili niya? Naku po, nakapagpudos kami ng sanggol pa din kay Christ. Hindi nag-mature. Alaking kalungkutan sa pastor yun. Kasi ang goal namin, mag-mature ng member eh. So, ibig sabihin, Lord, ba't gano'n hindi sila nag-grow? Sanggol pa rin. Amen? Kaya may mga spiritual infant na pwede naging worker sa church. Walang kusa na magtrabaho sa ministry. Kailangan pang sabihan ng leader, sabi ng leader, ikaw ang linisin mo yan. Opo, parang disusi. Hindi, kailangan, automatic mo, yun ang GS ka, General Services. Alam naman nyo, yun ang role natin, GS. Mag-preserve ng cleanliness sa church. So, alam mo na. Yung pagtapos ng service, alam mo naman, ikaw ang magbubuga ng mga usok dito para yung mga makamandag na mga mikrobyo na maaring galing sa mga ubo ng bawat isa sa atin, lumilipad-lipad niya sa hangin. So, kailangan mapatay sila. Kung hindi ka pa sasabihan ng leader mo, hindi mo gagawin. So, nakakuha tayo ng worker na sanggol. Alam niyo po, pagka nakakuha tayo ng worker sa church na sanggol, ang laking problema sa simbahan yun. Sa halip na maging blessing siya, nagiging bigatin siya sa leader nila. Naintindihan niyo po ba ako? May kausap pa ba ako rito? Ay, salamat naman. Kala ko wala na akong kausap.
At yung isang spiritual infant in church, dahil hindi niya kayang humawak ng responsibilidad sa church, hindi pa siya handang manguna o mag-disciple ng iba na mag-isa. Kaya po, kailangan alamin mo yun. Diba, meron kang inaalagaan, sinesharean mo, sige, ikaw mag-share sa kanya, iiwan mo, teka muna, alamin mo muna yung spiritual status ng yung growth ng taong yun. Kasi maaaring hindi pa niya alam kung paano gagawin. Huwag mo siyang iiwan. Amen po ba? O pagkakatiwala ko sa'yo na alagaan mo, magulat ka, nawawala yung taong pinaalagaan mo. Pati yung nag-aalaga, hindi mo na rin makita. Paano nawawala? Nangyayari sa church natin yan. May ganyan akong inutusan, sabi ko, bato-bato sa langit, tamaan sa pool. Sinabi ko doon, sister, alagaan mo yan ha. Opo. Huwag mong bibitawan yan. Opo. Nung lumipas ang isang buwan, sabi ko, ba't nawawala na kako yung, hindi na umaatin kako yung bago na yun ha. Sino nga, tapos may tinanong ako, ewan ko lang kung makapag-text ako, message ako kay Jeff, sino nag-aalaga kay ganito? Si ganito po, hindi na rin dumadalo. Ako, parang sanggol. Nabigyan ko ng malaking responsibility. Sanggol pala. Alam niyo, ang mga sanggol sa church, makulit ka, ha? Kaya pa tumatawag sa akin yung grupo na yan. So, ang mga sanggol kay Christ, sa halip na sila'y maging asset, nagiging liability sa pastor at liability sa church. Pagdating sa larangan ng paninilbihan sa Panginoon. Po pwedeng maranasan sunod-sunod na nagre-resign sa bawat ministry. Ang nakuha natin ay sanggol. Mali. Dapat pala matured ang kailangan ko. Kasi sanggol eh. Hindi lumago sa spiritual life. Tanangin mo, ilang taon ka na? 25 years na ako kay Lord. Wow, yabang pa, 25 years. Sanggol ka pa rin eh. Hindi ba? Hindi kayang humawak ng responsibility. Hindi sila maaasahan, kapatid. Naging sa taong kanilang sinisharean, may mga iba, sanggol pa lang, nakakapag-invite na ng iba. May ganyan. Dito meron yan eh. Naanyayahan niya, bago-bago pa lang din siya. May invited siya. Tapos, ang sabi ko sa kanya, sa babae na yon, kako, sis, i-follow up mo yan ha. Opo. And then, pagdating nung next Sunday, nakita ko, sis, asan yung in-invite mo? Pinala mo ba? Pasensya na po. Nakita ba kayo? Hindi po kami nagkausap ng buong isang linggo. So, sanggol eh. Kaya sabi ko, naku, mahirap. Ano niyo po, marami pong dinadala sa church natin. Ang nagdadala ay mga sanggol. Kaya hindi nila kayang alagaan yung mga taong dinadala nila. Kaya kailangan natin mamaya yung ika-4 na stage eh. Amen? At kadalasan, ito pa po, madalas ang mga spiritual infant in Christ ay tumitingin sa tao palahanga ng idol ng leaders. Yan po ang mga sanggol kay Christ. Palahanga po sila. Una, pag yung mga bago pa lang, nung araw, sa gawain natin doon pa sa lugar ng Moraita, sa kay Alpha Center, may mga bago doon na first time lang pinaaltarkal ko. Sabi ko pumikit. May isang kabataang babae doon. Sabi ko pumikit, nakatitig sa akin. Nilapitan ko, ako, sis, pumikit ka. Hindi pumipikit, nakatitig lang sa akin. Di, pinapagpray ko na lang sila lahat. Next Sunday, umuulan, malakas ang ulan. Nakita ko yung sister na yun. Bago pa lang ha, bumabalik. Kinabayan ko ako, sis, buti bumalik ka. Kaya naman ako bumalik dahil sa iyo eh. Tingnan niyo kapatid. Di ba? Kasi nga, naintindihan mo, spiritual infant in the Lord. Madaling magka-crush. Madaling magkagusto.
Amen? Pag nakakita ng maganda sa church at pogi sa church, uy, crush ko yun. Kasi sanggol pa yun kay Christ. Hindi nakatuon kay Christ eh. Sa tao nakatingin. Amen po ba? Amen? Kaya ang isang spiritual baby ay madaling humanga at madaling mag-idolize ng preacher o ng worship leader o ng radiant cell leaders. Dahil hindi pa sapat ang kanilang spiritual maturity upang ituon ang paghanga kay Jesus Christ. May mga ilang member tayo dito na umalis. Nung malaman nila at nakita nila na si Abel, pamangkin ko, ay umalis na sa church, worship leader siya eh. Nalaman ko doon sa ilang kabataan yun, hindi nito sila aattend sa church. Kasi wala na yung paborito nilang worship leader. Yun ang tinatawag na sanggol. Nakatingin sa worship leader, hindi kay Christ. Yan po yun. Nung magpaalam ang pamangkin ko, nalilipat sa ibang church, pinayagan ko. Kasi hindi pwedeng, kung yun ang gusto mo tayo magagawa. Pero hindi ko akalain na yung mga sanggol na yon na nag-idolize sa pamangkin ko, sumama na rin. Nawala na rin sa church. At nung tinanong nung leader kung bakit, kasi hindi na nila mararamdaman ang Holy Spirit sa church. Sabihin, dala-dala pala ng pamangkin ko ang Holy Spirit. Kawawa naman tayo, kapatid. Iniwan na tayo ng Holy Spirit. Hindi mo po pwede. Hindi mo po pwede na i-monopolize mo na ikaw lang ang may Holy Spirit na dala-dala mo. Amen? Naintindihan niyo po ba ako? Kaya ang talaga pagbago-bago, palahanga po yan. Wow, ang galing ng worship leader. Husay ni Tintin Hunyo. At po pwede ron, maraming nakakross kay Tintin Hunyo. At yung mga nagkakakross sa kanya, mga sanggol kay Kristo. Kasi nakatingin sila sa worship leader, di sila nakatingin kay Jesus Christ. Hindi kay Kristo nakatingin, sa tao nakatingin. Nakita si Maria na nagwo-worship leader, wow, parang Amerikana. Lalo na, oy, nag-itim ka na pala ngayon. Oy, Pilipino. O, Pilipina. Dati, alam nyo, dati nag-brown yan. Nung pagpasok ko nung Sunday morning, nagpapaawit siya, sabi ko, may Amerikano ba tayo? Inisip ko, akala ko may Amerikano. Di ko alam, nagpaawit. May Amerikano nagpaawit. Mamaya, ay si Marian pala yun. Akala ko Amerikana. Di ba? Di ba? Kapatid, kung hindi nyo kilala, parang Amerikana eh. Wow naman ha? Pwede marami ang magkakrush sa kanya. Nakatingin sa tao eh. Naalala ko si Brother Dodi noon. Andito ba si Rodimar? Okay. Sabi sa akin ni Brother Dodi, alam mo, Pastor, ginagamit din naman ng Diyos yun, yung paghanga. Kaya ako nagpatuloy sa church kasi pagpasok ko sa gawain, first time daw niya eh, nakita niya may tumutugtog ng organ. Sabi niya, nagandahan ako doon. Kaya ako'y patuloy na dumadalo. Later on, nawala na ang focus ko sa kanya. Nawala yung naramdaman kong paghanga kay Jesus Christ na tumungo. Sabi may nag-grow siya. May ganun sa umpisa. Karabitin mo katabi mo. Di ba may ganun sa umpisa? Di ba? Di ba may ganun sa umpisa? Oh. Nauna ay crush mo siya. Later on, ayaw mo na sa kanya. Hindi ibig sabihin ayaw mo na, iba na ka naman crush, di ba? Si Jesus Christ na ang iyong pinagtutunguhan ng iyong isip at ng iyong puso. No, next kapatid, palaaway sa mga kapatiran o sino mang tao. Yan po ay karakteristik ng isang spiritual infant. Dahil carnal pa siya, ibig sabihin ay nangingibabaw ang kilos o gawa ng makasalanang pagkatao sa buhay niya. Dahil hindi pa nahuhubog ang kanyang karakter.
palaaway. At diduktong ko ito yung pagiging mainggitin. At chismosa o chismoso, seloso o selosa na mananampalataya sa church. Yan po ay katangian ng isang spiritual infant in the Lord. Sinulat mismo ni Pablo yan sa unang Korinto 3, talatang 3. Anong sabi ni Pablo? Sapagkat sa inyo'y may inggitan at pag-aaway-away pa. Pero bago yun, sinabi niya, hindi ko kayo pwedeng mapakain ng matigas na pagkain dahil hanggang ngayon, hindi nyo pa kaya dahil kayo ay mga spiritual babe in Christ. Ang dami sa mga taga-Korinto, ang tatagal na, 50 anyos nang nasa gawain, pero still spiritual babe in Christ. Bakit niya nasabi yun? Dahil may inggitan sa puso at may pag-aaway-away. Hindi pagkakauna-unawaan. Alam niyo po, pag gumawa ang inggit sa puso ng tao, hindi ka pwedeng hindi magsalita. Amen? Nang hindi maganda doon sa kinaiinggitan mo. Di ba kadalasan kinaiinggitan mo, mag-i-issue ka sa kanya Kasi nainggit ka nga sa kanya Sasabihin, maganda nga siya. Pero meron namang putok. Pogi nga siya. Sabi, ikaw naman parang, mas pogi kasi sa akin yun. Sabi mo naman, pogi nga siya, pero ang lakas ng putok. Para kang bumili sa tindahan, 2 putok na. Di ba? Amen, kapatid. May nakasabay akong ganyan na bumibili dito sa Lunars Sabi ng isang babae, isang putok na. Sabi ko naman, ano, left and right? Left or right? Kaya kung meron pong pag-iinggitan, may selusan. Kaya mismo sa grupo na yon, pwede magselusan sila. Halimbawa, nakikita mas close to yung leader dun sa isa, siyaselo sila. At dahil doon, nagsasalita sila ng hindi maganda sa leader nila, kakalat nila yun. Dahil sa selos. Yun po ang tawag doon ay pagchichismis, pagiging selosa o seloso at pagiging mainggitin. Alam niyo po, sinabi ni Socrates ang ganito, strong minds discuss ideas. Average minds discuss events. But weak minds discuss people's fault. Naintindihan niyo po? Ang ganda ng sinabi ni Socrates, isang Greek philosopher during that time. At ang mga naging disciple niya ay si Aristotle, tsaka si Plato. Nanggaling sila kay Socrates Ulitin natin ang sabi ni Socrates, strong minds discuss ideas. Average mind discuss events. But weak mind discuss people's faults. Kaya kung pinag-uusapan niyo ang kapintasan ng isang kapatid, ng isang tao, meron kayong weak mind, sabi ni Socrates. Amen? Pinag-uusapan niyo yung ginawa ng tao, pinag-uusapan niyo yung mga bagay na hindi maganda sa tao. Ano raw yun? May taong merong mahinang kaisipan. Pero yung mga strong ang mind, ang dinidiscuss ay mga magagandang idea. Ang mga dinidiscuss ng mga average mind ay mga events o mga pangyayari. Pero yung taong nagtataglay ng mahinang pag-iisip, ano pag sinabing weak mind, sa Tagalog, bobo yun Oo. Discuss people's faults. Ang dinidiscuss, yung mga kapintasan ni C. Palmehar, C.Y. Palmehar. Ang dinidiscuss ay yung mga kapintasan ni Jael. Ang mga dinidiscuss ay mga kapintasan ni Chelsea, na pwedeng sabihin na puro sintunado ka naman. Ganon. Di ba? Yun ang pinag-uusapan. Sintunado naman yan. O kaya naman, sinasabi naman si Mariam, nga, nagpapaawit. Pero hindi alam paano papasok. Di ba? At sinasabi na, ang ganda nga ng boses ni pero nainggit sila. Kay Hana, ang problema, masyadong malusog. So, merong laging negative na sinasabi.
Pinag-uusapan ang people's faults ng mga taong may weak minds. Okay? Yan po ang kalagayan ng spiritual infant in the Lord. Nagdi-discuss patungkol sa kapintasan ng isang tao. Pwedeng sama-sama silang kumakain at pinag-uusapan nila, ikaw ang niluluto nila. Ikaw ang ginagawa nilang pulutan, parang ganun. Ikaw ang center ng discussion. Mga tinatawag na weak minds. Kay Socrates, ang tawag niya ay weak minds. Mga taong walang laman ang utak. B-O-B-O. Yun po. At ang ikalawang yugto ng paglagong spiritual, siyempre, hindi naman nananatiling sanggol yan. Lumalaki din yan. Kaya ikalawa ay spiritual children. Naging children na siya. Katulad ng mga pamangkin ni Ate Lulit. No? Anak pala ni ni Cherry, di ba? Yung mga cute na mga batang yun. Yun na. Uy, lumago ka na rin. At least hindi na sanggol, di ba? Naging spiritual children. Ephesians chapter 4, verse 14. Basahin po natin. 1, 2, 3. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Maging sa 1 John chapter 2 verse 1, may inaddress dito si Apostle John. Sabi niya, "My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous." So meron po sa Bible binabanggit na spiritual children. Yan po kapatid ay pag-angat mula sa pagiging sanggol. Ano ang katangian ng spiritual children? Sila po ay hindi na masyadong alagain. May improvement na sa commitment nila sa pag-attend sa gawain. Pero kung hindi pa rin mapagsasabi, minsan kailangan pa rin pagsabihan. Kailangan pa rin paalalahanan na dumalo sa gawain. Kasi ang isang children kulang sa self-denial. Pag nagutom ang isang bata, hindi sanggol isang bata, ay talagang yan, maghahanap ng pagkain yan, iiyak yan. Di ba? Hindi siya makapag-deny. Kaya yung iba, pag lumakpas ng alas 12 ang gawain, may baon na agad ang mga nanay ng mga pagkain, binibigay agad sa mga anak para hindi mag-iiyak. At hindi mag-ayang uwi na, Jollibee na tayo, mang inasal, ganun. So alam niya, yung kalagayan ng mga children. Sa spiritual, ganito rin po kapatid. No? Na kulang sila sa self-denial. Maunawaan mo yon. Halimbawa, isa kang leader and then may napag-usapan kayo na ang cell group nyo ay sa Sabado ng alas 9 ng gabi. Tapos may iba doon na nagsabi sa'yo, hindi sila makakapunta kasi madilim na. So, sabihin, nangangamba sila. Tingnan mo, unawain mo ang kalagayan, bago mo sila i-judge, unawain mo muna ang kalagayan nila sa spiritual nilang buhay. Baka mamaya, maaaring hindi na sila infant, pwedeng spiritual children sila. Bagamat hindi pa talaga yun maturity. Kaya hindi nila kayang tanggihan ang sarili nila. Naghahanap sila na kung ano yung comfortable na oras at araw para sa kanila. Hindi nila magawang mag-sacrifice. Ako sa akin, biyaya lang ng Diyos. Bago-bago pa lang ako kay Lord. Nagtawag ng meeting ang pastor namin. Emergency meeting sa lahat ng mga members sa church. Kasi may problema ang kinakarap ang church noon. Doon ako na born again sa church na yun. Bago-bago pa lang po ako. Ako'y working student po ako. Nag-aaral ako sa PUP Santa Mesa. Noong ako ay nasa trabaho, tinawagan ako ng isang leader sa church. Brother Ferdy, nagpatawag si pastor. Meron daw emergency meeting lahat ng mga members sa church. Anong oras po? Alas 6. Naku, sabi ko, may klase ako. May examen pa ako. May exam pa ako sa klase. May test pa ako.
Ikaw, may test ka, ano sabihin mo? Ay, sorry lang, sabihin kay pastor na makakarating, may exam ako eh. Hindi, ang sabi ko, sige, pupunta ako. Wala po akong pagda-doubt. Okay lang, hindi ako makapag-exam. Bawi niya lang sa susunod. Ganun po eh. Kaya noong matanong ko sa meeting, and then, alam naman ng pastor namin na ako ay working student. Kaya sabi niya, oh, Perdi, ba't ka nandito? Di ba may klase ka? Opo, pastor, kako, may test pa po kami ngayon. Ano? Sabi niya ganun. Ba't ka nandito? Eh, nagpatawag po kayo eh. Yan po. Ang na-experience ko na bago pa lang kay Lord, mabilis yung spiritual growth. Hindi na sanggol, hindi na spiritual children. Nakakatanggi ako sa sarili ko. At tinutulungan naman ako ng Lord. And then, nung si MWA pang klase ko, nung next Friday, pag inagahan ko ang punta mula sa trabaho, nag-train na lang ako mula Makati hanggang PUP Santa Mesa, tinanong ko agad mga classmates ko, nag-exam tayo nung last Wednesday. Ay, pinospone ni teacher. Sabi ko, praise the Lord, bait talaga ni Lord eh. Yun po nangyayari. Postpone yung exam. Kasi inuna ko si Lord. May testimony ang Panginoon eh. Ang daming ganyan. Lalo na po, final examination namin, graduating ako, final exam. Graduating na ako sa college. Eh natapat na may crusade. Natapat nagkaroon tayo ng krusada rito sa Fort Square. Diyan po sa sa Honrades, yung basketball lang sa baba, yung malapit sa ano bang tindahan ngayon, Alphamart, doon po tayo may basketball court dati doon. Eh may crusade. Ako yung inassign na mag-preach. Naku, final exam namin. Hindi ako, sabi ko, papaanong kaya ako sa sir namin? Bali, ako, hindi ako, kahit okay nang, kahit hindi gumraduate muna, mag-incomplete ako. And then, nung pumasok ako ngayon, labor laws ang subject ko. Sabi ba naman, magbibigay ako ng exemption sa mga estudyante na mataas ang grades na nakuha in the past examination. Alphabetical order. Baga Ferdinand. Tama. Tapos isang sabi naman sa contemporary social problem. Contemporary social problem yung, sabi naman ng isang professor ko, okay, sa next week na yung ating final exam. Eh sabi ko, next week na rin yung pangangaral ko, matatapat eh. Sabi ba naman, magbibigay ako ng exemption. Baga Ferdinand, you don't need to take final exam because I have given you one plot. Grace ni Lord yun, kapatid. Tingnan nyo. Biyaya ng Panginoon yun, ha? Kasi, nasa isip ko pa lang, kaya kong tanggihan yun eh. Talagang hindi ako magte-take ng exam, okay lang sa akin, walang problema. Kung mabinbin ang graduation ko, hindi ako makagraduate, basta magampanan ko yung tungkulin ko sa Panginoon. At tinutulungan ako ni Lord. Kaya sa huling semester na yon, wala po ako naging test sa final exam. Puro lahat exempted. Bakit? Tinulungan ako ng Panginoong Hesukristo. Kasi pag inuuna mo si God, talagang yan ang gagawin ng Diyos sa'yo. Uunahin ka rin ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. At sumunod, madaling matangay na mga naririnig niya. Isabihin, paniwalain. No? Yan po ang karakteristik ng isang spiritual children. Madaling mapaniwala sa mga napapakinggang bagong aral. Kaya ingat po kayo, kung kayo po ay nasa level ng spiritual children at kayo po ay nanonood ng mga pangangaral sa YouTube o mga pinupost ng maraming mga pastor doon, marami nagpo-post ngayon oneness teaching. Kaya ako, kung mababasa niyo po yung komentaryo ko doon, talagang pinapaliwanag ko ang Trinity. Ewan ko lang kung nababasa niyo po yung comment ko doon. No, sabi ko, tapos yung water baptism, kailangan daw ay, pag nabasa niyo po yung kailangan daw sa water baptism in the name of Jesus lang, dahil yun ang ginamit ni Pedro. Sabi naman ng mga sumagot doon, hindi, dapat in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dahil sinabi ni Jesus, sino ba mas mataas, si Jesus o si Pedro? Ganun pagtatalo nila. Sumagot ako doon, sabi ko, wag na kayong magtalo. Sabi ko, walang problema ka kuya, parehong nasa Biblia.
Sabi kong gano'n. Hindi dapat natin pagtalunan patungkol yan. Kung gusto nyo in the name of Jesus ang water baptism nyo, okay lang yun. Papasok pa rin kayo sa langit. Kung gusto nyo in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, okay din yun. Kasi hindi mo pwedeng isang talata sa Biblia, pagbaboksingan mo. Di ba? Pareho mong tanggapin, parehong nasa Bible. Tapos marami naggano sa akin dun sa ano na yun, sinabi ko. Kasi nagdidebate. Pero kung kayo ay spiritual children, baka masway ka na. Uy, pastor, dapat in the name of Jesus lang. Uy, pastor, dapat in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit lang ang formula natin sa water baptism. Hindi, pareho mong gamitin. Bakit? Parehong nasa Biblia. Okay? At noon naman nakatuon ang pag-iisip sa pansariling pangangailangan at hindi ng ibang tao. Yan po ang spiritual children. Naghahanap ng recognition. Yan ang mahirap. Pag nagkaroon tayo ng worker na spiritual children ang kanyang level, naghahanap ng recognition yan. Pag hindi napapansin ang kanyang ginagawa, nagtatampo yan. Ano naman yan? Di naman tayo man lang purihin man lang ng leader natin. Di man lang tayo sabihin na okay yan. Nagtatampo na sila, kapatid. Bakit? Kasi spiritual children eh. Ang mga bata matampuhin yan. Ang mga bata matampuhin yan. Kapatid. At mainggitin pa rin. Kaya hindi pwedeng maging manggagawa ang isang spiritual children in the Lord. Amen po ba? At next naman, matampuhin, madalas din nakikipag-away o nang bubuli. At lagi may kasamaan ng loob yan sa church. Yan po spiritual children ang level niya. Hindi pa siya matured. Amen? Kasi hindi pa mature ang karakter, kaya matitisurin at maramdamin pag napagsasabihan. Anong kailangan nila? Kailangan nila ng gabay, kailangan nila ng direksyon, ng pagtutuwid at pagdidisiplina sa mga spiritual children. Yun po yung pag-aalagang gagawin nyo po sa mga ilaalagaan nyo po kung sila ay nasa level ng spiritual children. At alamin nyo kung ano yung mga pinapanood nila sa YouTube. Baka mamaya may mga ibang aral silang napapakinggan. Nako, delikado po yun. Role nyo po yan as leader na gabayan po sila. Kasi madali silang mapaniwala. Kasi kulang sa kaalaman sa Bible eh. Importante po natin ang kaalaman sa Bible ay napakalagang bagay. At ikatlo, mga minamahal, ay pagiging spiritual young adult. Ayun, naging binata na, naging dalaga na si Ining. Si Nene, nagdalaga na, nagbinata na sa spiritual niyang buhay. Lumaki na. Ang tawag ay spiritual young adult. 1 John 2:14. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. So, ibig sabihin, malakas-lakas na to. Tumungtong na siya sa ikatlong level ng kanyang spiritual life. Ano ang katangian ng spiritual young adult? Matatag na ang faith kay Lord. Hindi na siya naapektuhan ng malakas na ulan, ng malaking baha, sa paglilingkod niya sa Panginoon. Sasagasain niya yan kahit umuulan yan. No matter what. Magkasakit man siya, pagagalingin ako ng Panginoon. Ganyan po. Kasi malakas siya eh. Sabi rito, they are strong, sabi rito. Young men, tumutukoy sa spiritual na kalagayan ng isang Christian. You are strong, malakas kayo. Yun po, kapatid, ang kalagayan ng spiritual young adult. Kaya nga, matindi po sila sa Word of God. Grabe yung uhaw nila. Laging nagbabasa yan at gumagawa ng Bible devotion yan. Kaya matibay sila. Bakit? Ang sabi sa 1 John 2:14, the Word of God abides in you. The Word of God, ibig sabihin, remains or stays with you. Yun ang sabi po ng Bible. Okay? Kasi talagang sila po ay palabasan ng Bible. Kaya kahit pilitin mo magbasa kayo ng Bible, talagang mag-warning ka pa sa membro mo. Hindi gagawin yun kung sila ay nasa spiritual infancy at spiritual children. Pero kung umakyat sila ng ikatlong level ng spiritual life nila, kapatid, you don't need to urge them or to command them to read the Bible. Talagang kusang gagawin nila yon. Mas priority ang Bible kaysa sa Facebook, Brad, di ba?
Mas importante, yung Bible. Pagising pa lang sa umaga, hindi Facebook agad ang bubuksan. Hindi Messenger account agad ang bubuksan. Ang bubuksan agad ay ang pages ng Bible. Kasi bakit? Umangat na siya spiritual young adult na siya. Nagpapakita na siya ng mild maturity. Meron na siyang pasanin, ito ikalawang katangian, may pasanin sa puso para magpagamit kay Lord. Handa na siyang tumanggap ng responsibilidad. Gusto niya lang pumasok sa pagiging worker ng church. Mismong siya nagkakaroon ng desire. Gusto ko po magpagamit sa Panginoon. Katulad ko din, naranasan ko rin yan, kapatid. Nakita ko kasi, yung mga kababaihan nagbubuhat ng mga malalaking mga speaker. Kasi nung araw, yung inaatinan kong church, walang permanent service place, nagre-renta lang. So, baklas kabit lang. Ang lalaki ng mga speaker, yung mga kasister ko, ang kapapayat, parang ang katawan kay Sister Sheila. Sheila De Leon, Sheila Quijano. Hindi, 2 tao po yun, 1 tao lang yun. Sheila Quijano at Sheila De Leon. Parang ganun ang katawan. Sabi ko makakalas ata sila. Doon ako nag-volunteer. Sabi ko, Pastor, pwede po ba ako maging worker? Bakit ka interview agad? Bakit gusto maging worker? Gusto ko pong makatulong sa church. Saan? Para po sa pagbubuhat ng mga gamit. At may nabol pa ako. Ikalawa po, gusto kong maging usher din. Bakit mo gusto maging usher? Gusto mo magsuot ng barong sa church? Tingnan ninyo. Anong pagkatapos niyan? Next week, next Sunday, agahan mo. May papagawa ako sa iyong assignment. Excited ako. Wow, hallelujah. Thank you, Lord. Next Sunday, may pagagawa sa akin si Pastor. Ang aga-aga ko, 2 p.m. ang start, 12 pa lang, nandun na ako. Sa gawain, wala pang tao. Hinihintay pa lang yung truck na darating para ibaba yung mga gamit. Nakita ko agad si Pastor, nakatayo doon. Sabi sa akin, ka, Ferdy, may bagong assignment ako sa iyo. Nakabarong na ako. Tanggalin mo yung barong mo na yan, di kailangan yan. Ay, talaga po, sige, libad ko, naka-t-shirt ako. Halika rito. Pasok kami, sa CR pala papunta kami. CR pala pupuntahan namin. Sa L&M gym, yung L&M ngayon, pag may-ari na ni Manny Pacquiao, ginagamit namin yung gym na yun ng boxing. Dito, dudumi po ba kayo, Pastor? Hindi. Sabi ng ganun. Hindi ako dudumi. Ito ang assignment mo. Nilinaw ko. Pastor, ano po assignment ko? Hindi po sa labas. Hindi po magbubuhat ng mga gamit at ng mga mag-a-share sa mga tao. Hindi. Ito, lilinisin mo ang comfort room. Kung hindi ka matured, hindi ka nag-grow sa spiritual life mo, tatanggi ka sa pastor. Pastor, ba't naman, binamaliit nyo naman ako. Diba? Maliit na nga ako, lalo nyo ako binamaliit, di ba? Pero din ako dinala sa comfort room Ang saya-saya ko. Ang sarap magbuhos. Ang sarap magbantay. Kasi para kay Lord ginagawa ko Hindi ko na kakwento yun, baka makakain kayo tayo mamaya. Kaya hindi kayo makakain, no? Yung, ilan dito, alam yung kwento ko patungkol doon. O tinan mo, baka hindi kayo makakain yung iba, sensya na. Hindi ko naduduktungan yun. Kung gusto nyo malaman, yung mga nagtaas may tanongin nyo kung anong sumunod doon sa CR na yon. Okay? So dito, nakita natin, handa nang tumanggap ng responsibilidad. Hindi na mimili ng trabaho. Hindi itang tingin parang, ito lang ginagawa natin, comfort room lang ako. Tingin nila sa akin, ang baba-baba. Hindi po Enjoy na enjoy ako, ang saya-saya ko. Ginawa ko yun para kay Lord. At pinanatili kong makinta, parang porcelain, yun pong trono na nandun sa CR. Yung inuupuan, ang tawag doon ay bowl. Yun, talagang nilinis ko maigi yun. Lahat ng iihi doon, binubuhusan ko. Lahat ng dudumi doon, binubuhusan ko. Kung ayaw, lumubog, binubuhusan ko pa rin. Kung ayaw lumubog, bahala ka na kung anong gagawin mo doon. Lahat ng parang gagawin ko kasi inspired ako para kay Lord. Sabi ko, Lord, para sa iyo to. Yun ang assignment ko, comfort room. Tapos nakikita ko yung mga nag-a-usher, nakabarong, okay lang. Sabi ko, mas masarap pag-CR. Yung pala, magpapastor pala ako. Sabihin, dadaling ka lang sa pinaka-bottom.
para maramdaman mong inaangat ka ng Panginoon. At may maishishare ako patungkol sa paglilingkod sa Diyos. Kasi kung hindi ko naranasan yun, na ako agad ay promoted agad, leader agad sa church, wala akong pinagdaanan na pinakailalim, walang maishishare. Hindi ko maintindihan yung mga pagtatrabaho patungkol sa mga menial tasks sa church. Kaya kung meron dito gusto maging worker, mag-apply ka, linis po ako ng comfort room. Katulad ka ni Pastor Perdi. So, nakita ho natin yan, spiritual young adult. Nagpapakita sila ng interest sa discipleship. Excited na dumalo ng monthly discipleship mentoring. Gustong-gusto ang cell grouping at handa nang pumasok sa pagsasanay bilang isang leader. Kasi nasa mild maturity na siya. Spiritual young adult. At pasok na tayo sa kahuli-hulihan. Itong pinakamataas na antas ng spiritual growth. Ano yun? Spiritual parent. Pagiging magulang sa espiritu. Nasa Bible ba ang pagiging spiritual parent? Yes. 1 Corinthians chapter 4 verse 15. For though you have countless guides in Christ, sabi ni Paul, you do not have many fathers. For I became your father in Christ Jesus through the gospel. May mga taong tinatawag nilang tatay, father. Hindi naman yun ang ginamit sa kanila ng Panginoon para sila mapagwagian. Hindi ho ba? Malibang inampun sila spiritually, naalagaan sila. O spiritually orphan ng isang tao. Pero ang totoong spiritual parent, meron pong naisilang mula sa iyo. Ikaw ang ginamit ng Lord, nag-share ka sa mga taong hindi pa nakakilala kay Lord, dinala mo sa church, nagpatuloy, lumago, ikaw ay nasa level ng spiritual parent. Ang spiritual parenting ay isang biblical na konsepto ng pagdidisciple at pag-aalaga sa pananampalataya ng ibang tao. Makikita niyo mga example dyan, si Timoteo ay kinilalang spiritual na anak ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 1:2. Tinawag si Timoteo na anak. Pero hindi niya po anak niya, binata si Apostol Paul eh. Matandang binata na po ito. Pilipos 2:22, tinawag din niya si Timoteo bilang anak niya. Pero hindi niya po ito anak physically o biologically. Si Tito rin ay tinawag niyang bilang spiritual na anak ni Apostol Pablo sa Tito 1 verse 4. So, yun pong konsepto ng spiritual parenting ay nasa Biblia. Yan po ay pagdidisciple at pag-aalaga sa pananampalataya ng ibang tao. Kaya po, importante po na yung mga radiant leaders natin ay umakyat sa level na ito ng spiritual parenting. Dahil hindi niyo po magagampanan yung tungkulin niyo bilang leader. Hindi niyo po magagampanan yun. Kahit pasahan ka ng membro, mawawala lang yung membro kasi wala ka dun sa level ng spiritual parenting. Baka ikaw, infant ka pa pala kay Lord. Kaya irresponsible pa. Children ka pa pala, kaya irresponsible ka pa. O pwedeng young adult, kaya lang, kasi kailangan may puso ka ng magulang. Kailangan may puso ka ng isang ama, may puso ka ng isang ina sa pag-aalaga mo sa mga tao. At ano ba ang katangian ng spiritual parent in the Lord? Una, nanganganak ng mga bagong spiritual infants. Meron silang nadadala. Ito po, ang pagiging spiritual parent ay nag-i-involve sa evangelism at soul winning. Hindi po sila naghihintay na may darating na lang na tao sa kanila. Hindi ganun ang spiritual parenting. Ang spiritual parenting may concern sa soul ng tao. Gusto niyang mailapit ang mga tao kay Christ. At dahil doon, yung spiritual parent, kapatid, ay nagiging totoong spiritual parent dahil merong naisisilang mula sa kanilang spiritual womb na mga bagong tao na nadala nila sa church ng Panginoon. So, mahalaga yan. Kaya, ang spiritual parent, hindi po sila nasasapatan na may inaalagaan lang silang 5 tao, 2 tao, 1 tao lang.
At hinahayaan na lang yung iba, baka maimbitahan ka, dali mo rito. Hindi, siya rin mismo nag-i-evangelize siya. Katulad ni Paul, di ba? Kaya nga sinabi ni Paul, marami kayong mga guides, pero isa lang ang tatay niyo, ako yun. Pinanganak ko kayo sa gospel. Sabi, nag-share ng gospel, nag-preach ng gospel si Paul. Marami ang tumanggap kay Lord na born again, kaya nagpatuloy sa gawain ng Panginoon. Yun po. At ikalawa, katangian ng spiritual parenting, sumasalo sa mga spiritually orphans. Marami pong spiritually orphans sa church. Halimbawa, may naimbitahan si CJ Barrientos ng isang brother sa gawain. At yung inimbitahan niyang yun ay naging orphan. Bakit naging orphan? Dahil nang mag-invite si CJ, wala pa siya sa stage 4 level ng kanyang spiritual growth. Wala sa spiritual parenting. Hindi rin siya young adult na umabot doon sa 3rd level. Pwedeng nasa number 2 lang siya, spiritual children. So dahil doon, yung inakay niya, hindi niya maaalagaan yun. Hindi siya concerned. Basta na-invite lang niya, okay lang. Kung di na dumalo, okay lang. Kung di ka umatin, walang problema sa akin. Parang ganun. Kaya yung naimbitahan na yun, wala nga yung tatay. May tatay, kaya lang, pinabayaan ng tatay. Di ba parang ganyan? Sa atin, di ba may tatay, pero hindi naman ginagampanan ang tungkulin ng tatay, kaya piling ng mga anak, orphan sila. Nakuha niyo po ako? Kasi may mga tatay na irresponsable, di ba? Parang ganon. No? Na may mga naiimbitahan na mga bagong mananampalataya sa church, pero walang nag-aalaga sa kanila. Walang nagpe-parenting sa kanila. At dito papasok, ito pong mga spiritual parents in the Lord. Sinasalo agad nila pag may bago, ano agad yan? Ang mata agad nakatutok agad doon, kailangan ma-approach ko ito. Sino po nag-invite sa inyo? Babantayan niya yun. Kung yung nag-invite na yun, inaalagaan ito. Pag nakita hindi inaalagaan, siya ang magpa-follow up. At siya ang mag-aalaga. So, siya ngayon ay nagiging foster parents. Noong bago na yun. Intindihan niyo po ako, nagiging foster parents siya. Kasi, naimbitahan ng mga irresponsableng mananampalataya dahil hindi naman nag-grow sa spiritual eh. Ang galing mag-invite, pero hindi naman niya inaalagaan. Okay lang kung wala kayo, basta mahalaga naka-attend ako. Pag-attend sa church, wala sa isip niya yung mga inimbitahan niya. Basta mahalaga naka-attend ako. Pag tinanong, ano sa imbitan mo? Wala po, hindi ko alam kung ano, hindi ko alam. So, naipanganak niya, naisilang niya, ang problema, wala siyang spiritual parent. Hindi siya umabot sa ika-4 na baitang ng paglago. Pwedeng children of infant pa rin siya kay Lord. Nababayaan niya. Buti na lang. Maraming kapatiran sa atin ay spiritual parent in the Lord. Sinasalo nila yan. Lumalapit agad sa head ng konso, Chelsea, kamusta na yung bago na yon? Sino ba nag-invite doon? Hindi na nga po dumaatin yung bago eh. Pati po yung nag-invite, hindi na rin dumadalo eh. Bigyan mo sa akin ang address, dadalawin ko yung bago. Ganon ang spiritual parent in the Lord eh. Hindi sila yung okay lang, may bago. Bahala na sila dyan. Okay, wala akong pakialam dyan. Kasi iba nag-invite dyan. Hindi ganon ang spiritual parent. Naghahanap yan ng kanyang aalagaan. Amen? Kaya sinasalo niya ang mga spiritually orphans. Ang daming orphans. Mismo sa church natin, may nag-aalaga ba sa kanila kahit matatagal nang umaatin? Wala. May kabilang ba sila sa isang cell group? Wala. So, ibig sabihin, orphan sila. Walang nag-aalaga. Walang personal na nagdi-disciple sa kanila. Inaalam nyo ba kung sino-sino yun? Amen po ba? Kaya ito makita nyo agad, pagdating sa ating B1 manual grouping, yung iba nakatayo dahil hindi alam saan sila grouping dahil wala nga sila talaga nag-aalaga sa kanila. Dapat yun palang kita na ninyo eh. Uy, yun, wala nag-aalaga. Parenting ko siya. Ako mag-aalaga sa kanya. Bakit? Orphan eh. Walang tatay at walang nanay. Kawawa naman. Amen po ba? Tanungin mong katabi mo, ikaw ba may tatay at nanay ka ba sa spiritual mong buhay? O wala? Okay? Ikatlong katangian ng spiritual parent in the Lord, lagi niyang kasama ang kanyang mga inaalagaan sa kainan at sa lakaran.
Kung spiritual parent ka in the Lord, hindi pwedeng lalakad ka na kainan, hindi mo kasama yung iyong mga inaalagaan. Hindi pwede yun. Dapat sila talaga. Sila dapat talaga ang... Di ba may na-instruction niya pa ako sa table fellowship? Doon na-establish ang relationship sa table. Doon nagkakaroon talaga ng knitting together. Joining together of two souls. Pag po magkasama silang kumain. Kaya kung meron kang isang member, iba ang sinasamahan sa pagkain, wag kang papayag. Parent ka ba? Kung pumapayag ka, hindi ka spiritual parent, wala ka pa sa level 4. Baka nasa infant ka pa lang, nag-alaga ka agad, sagul ka pa lang. Hindi mo kayang alagaan niya, bigay mo na lang doon sa spiritual parent in the Lord. Dahil pag lumakad ka, yung mga member mo, bahala kayo dyan, basta kami, may lakad kami. Hindi pwede yun sa isang spiritual parent. Siya hindi mo maiiwan ng anak mo eh. Tama ba ako, Sister Cherenice? Kaya bang iwan ng mga anak mo, sama ka sa ibang tao? Hindi. Doon ka sa mga anak mo. Magsusumiksik ka sa mga spiritual children mo. Tama ba ako? O mali ako? O malaki ang tama mo? Di ba? Di ba tama ba ako, Marian? Di ba? Doon kasi, yung spiritual parent mo, yung leader mo, siksik sa'yo yan. Pag nakita naglalakad ka, marami kang kasama, habulin ka, saan kayo pupunta? Ay, kakain po kang, hindi, alika tayong dalawa, kakain tayong dalawa. Kasi anak mo yan eh. Anak mo, sabihin mo, anak mo yan eh. Hindi pwedeng ibang kasama niyan. Amen po ba? Okay lang ba sa'yo, ibang kasama ng anak mo? Siyempre, saan mo bibit-bitin yung anak ko na yan? Kakain lang po kami, hindi, kasama ko yan, anak ko yan, tayong dalawa, kumain. Ganyan po ang spiritual parenting. Hindi pinapayagan na basta mag-join na lang sa iba, ikaw dapat ang kasama niya. Kaya nga, lagi niyang kasama ang kanyang mga inaalagaan sa kainan at sa lakaran. May lakad ka, kapatid, saan ka pupunta? Gusto mo may sa luneta? Sama mo yung iyong inaalagaan. Amen po ba? Gusto mong mamasyal sa Manila Zoo, sama mo yung inaalagaan mo. Sa darating na December, kapatid, gusto mong pumunta sa MOA, sama mo yung mga spiritual children mo na inaalagaan. Kayo mag-enjoy doon. Hayaan yung mahuli mo ang loob at puso ng bawat isa sa kanila. Hindi, malaman mo nilang yung anak mo nasa ibang grupo. Dapat ikaw ang umaabot kasi spiritual parent ka in the Lord. Amen, mga kapatid? At nagpapalago, ika-4 na katangian, nagpapalago ng mga mananampalataya. Yan po ang spiritual parent in the Lord. Nagpapalago ka ng mga mananampalataya. Yung sinasabi ko, nagpapalaki ka ng isang tao kay Lord. Pinapalago mo siya. Ganun ang magulang, di ba? Pinapalago mo isang sanggol. Si sanggol yan eh. Tapos hanggang sa maging children, hanggang sa maging dalagat, binata na yung anak mo. At later on, magiging magulang na rin siya. Amen? Yun. At dalawa na kayo. At dati nung araw, inaalagaan mo na siya. Ngayon, nag-aalaga na siya. At sa grupo ngayon ng mga kababayan at kalalakihan, kab-level mo na yung dati mong inaalagaan. That is your success. Success mo yun bilang spiritual parent na nakapag-produce ka ng maraming spiritual parents in the Lord. At last but not the least, bumubuo ng mga bagong leaders sa church ang spiritual parent. Yun na po yung resulta po nun. Na sila kapatid, nagpapalago ka ng mga ng mga believers, and then ang daming leaders sa church. Ang dami ng radiant leaders. Sinong ginamit? Si Sister Aida. Sinong ginamit? Si Sister Marisa. Sinong ginamit? Si Sister Jinx. Sinong ginamit? Si Sister Blessy. Inisip ko kung Lourdes o Blessy. Ano sa dalawa eh. Pero isang tao lang ho yan. Si Blessy. Sino ginamit para mag-produce ng maraming leaders sa church? Ito mga spiritual parents in the Lord. Kasi kung hindi ka spiritual parents, hindi ka makapag-produce
ng leader. Kung sanggol ka, hindi ka po pwede. Kung children ka, hindi ka rin po pwede. Kung binata ka pa, hindi ka rin po pwede. Kailangan mayroon kang puso ng isang tatay at puso ng isang ina. Tindihan niyo po mga kapatid? Okay. Kaya mag-alala. Kahit nagdagal tayo ng konti, pero may pagkain naman kayo mamaya eh. Habang kayo nasa grouping. So nag-i-involve din, kauli-hulihan, nag-i-involve sa biblical multiplication ang spiritual parent. Nakakapag-produce siya ng 4 na generation mula sa kanya. Kailangan ko ng 4 na tao. Kailangan ko po ng 4 na regent leaders dito sa harapan. Sige po. Volunteer. Sige, brother, ang ating HR ng SEC at ang ating kapatid na ito. Sino pa? Leader. Isa na lang, tatakbo na. Ayan, ikaw na lang, Brad. 4. Bakit ko 4 dito kayo? Dito kayo sa unahan. Find your height. Find your height. Hindi ko nakaganyan. Nakahalala lang kayo. Hindi pila ng ayuda yan. So, ang isang spiritual parent ay involved sa tinatawag na biblical multiplication. Basahin natin ang 2 Timothy 2 verse 2. Sige, 1, 2, 3. Nang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi, ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Okay, ito po ang kanyang illustration dyan. Itong 4 na ito ay kumakatawan sa 4 na generation. Siya yung spiritual parent. Okay? Ito ang tatay. Ito ang nanay. Okay? Parang ganito. Ang nagsulat nito sa 2 Timothy 2:2, ang mga narinig mo sa akin. Sino nagsasalita? Si Pablo. Siya si Paul. At sino ang kausap niya? Ipagkatiwala mo rin mo. Ikalawa ay si Timoteo. Ito si Timoteo. Anak ni Pablo, si Timoteo. At ang sabi, ipagkakatiwala mo rin, Timoteo, sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo. Ito 3. Siya po ang spiritual grandchild. Ito anak ni Pablo. Ito naman ang spiritual grandchild o apo ni Pablo at anak ni Timoteo. Siya yung nasa 3 level, mga taong tapat at may kakayahang magturo. Yung sumunod sa iba, ito naman po 4 na generation. Naisilang nito ni Brother Rodel, itong si Ivan Lopez, alias aka Nabton. Okay? So nakita ho natin yung biblical multiplication. Nag-share si Pablo kay Timoteo. Tapos, inalagaan niya to and then siya ngayon ay nag-share kay matapat na tao. At pagkatapos, sinare naman niya sa iba. Ito si Nabton. So, ganyan po ang mangyayari. 4 generations po ang ipoproduce po niya. Mula sa spiritual parent, nagbo-multiply. Amen? Kaya balik na kayo sa inyong upuan. Thank you very much. Ang goal ng church natin ay hindi para manatiling baby Christians at spiritual children ang mga church members, kundi lumago hanggang maging mature disciples of Christ. At bago tayo umuwi, ay maggrupo kayo into 5 people per group. Grupo ninyo ang sarili nyo sa 5 tao sa isang grupo at sagutin ninyo ang 3 questions na ito. Sige po, mag-circle niyo po ang inyong upuan. This is only for 15 minutes. Form yourselves into 5 people per group. At ang katanungan na 3 ay sasagutin ninyo lahat.
Ano ang kasalukuyang stage mo sa apat na spiritual growth? Bakit yun ang pinili mo? Ano ang nakita mo sa sarili mo at pinili mo yung stage na yon? Ikalawa, ano ang hakbang na pwede mong gawin mula sa gabing ito upang lumago ka from one stage to another stage? Ikatlo, sino ang nag-spiritual parent sa'yo? Sino naman na maaari mong tulungang lumago? Ayan. Okay. Lagyan ng timer. 15 minutes po yan. At habang kayo nagsishare, pwede pong kumain. Pag-pay muna natin ang food, Panginoon. Pinag-prepare ko po sa iyo ang mga pagkain kakainin na ito, O Diyos. At tinataas ko nga po sa iyo, itong food na ito, katulad ng itlog at hotdog at kanin, i-bless mo po silang lahat. Nakakain, hindi ito makaka-apekto, Lord, ng anumang sakit sa kanilang katawan. In Jesus' name, amen at amen. Sige, pwede na i-distribute yan. Pwede na kayong kumain po niyan. Okay? Sige, 15 minutes po ang discussion. Kung ganahan kayo, hanggang 20 minutes.